Magandang gabi po sa ating lahat. Ang inaanyayahan po ang lahat na tumayo at tayo ay magpuri sa ating Panginoon.
aming pinapabayaan, O Lord God. Maraming salamat po sa lahat ng tao na nandito upang makinig ng iyong salita at sa mga nakikinig sa live, O Lord God. Lahat ng marinig namin dito, Lord God, na pag-aralan namin to at isabuhay namin to, Lord God. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Isang maulang hapon po sa bawat isa. Yan, salamat po sa ating Panginoon. Tumila na yung ulan. Lakas po kanina. Ingat lang po tayo dahil paiba-iba po yung panahon. Init sa umaga, ulan sa hapon. Ingat po tayo. Magdala po tayo ng mga panangga. So purihin po ang pangalan ng ating Panginoong Diyos sa oras na ito. At sama-sama po natin siyang parangalan at sambahin sa hapon po ito. Tayo po ngayon ay nasa prayer meeting po. Tuwing araw po ng Huwebes, pinag-aanyaya po namin ito patuloy. Samahan po ninyo kami. 6 o'clock po ng hapon. Ayan. Welcome po ang lahat. Kung kayo po ay nandyan sa inyong mga tahanan, sandaling lang po. Sandaling ikakataan lang po ang aming hinihingi upang samahan po ninyo kami sa pagbubulay muna ng kanyang salita at mamaya po ay pananalangin po. Kung kayo po ay mayroon parang mga prayer request po, pwede ninyong ipaabot po sa amin, no? O pwede po ninyong i-type dyan sa comment section po sa inyong mga Facebook. Ayan po, para maisama po namin sa next Thursday yung kahilihan po ninyo sa panalangin. Ayan. So sa mga kapatid po natin sa ibang mga bansa, kumusta po ang bawat isa? Nawa po ay pag-ibig ng Diyos at kanyang kahabagan po ay sumanyo din po. Ayan. Ingatan po kayo palagi ng ating Panginoon. So patuloy po na pinag-aayaya po namin ang gawain ng ating Panginoon. Ito nga po, no, permitting dahil sa Sunday po, yung pagsamba po sa ating Panginoon, 9 o'clock po ng umaga. So welcome po ang bawat isa para sa lahat po ang salita ho ng ating Panginoon. Dito lang po. Hindi po mahirap hanapin. Mula po dyan sa highway, sa isang fast food dyan. Diretso lamang ho sa side ng kanto. Ayan. May pong signage po dito. Yung Christ-Centered Life City Church po. Ayan, makikita po niya napakalaking signage dyan. So, welcome po ang bawat isa. So, sa pagpapatuloy po, tayo po ay manalangin muna. Aming dakilang Diyos, amang banal, dakila, makapangyarihan, puspos ng kahabagan, nasa iyo, O Diyos, ang lahat ng mabubuting bagay. Ikaw ang siyang sabi nga ng iyong salita, ikaw ang amang pinagtutularan ng pagkaama sa langit at sa lupa. Salamat sa pagkakataon pong ito na kami po ay makapakinig na iyong salita. Namnamin po namin ito mabuti. Asahan, O Diyos, at tamis ng mga salita. Dalangin po namin na ito po ay makaabot din, O Diyos, at makapangusap sa mga sumusubaybay po sa kanilang mga tahanan. Ang salita mo po, O Diyos, ay makapangyarihan buhay. Gumagawa at kumikilos, bumabago ng buhay ng isang tao. Patubayan niyo po kami, Ama, sa hapon pong ito at tinitiwala po namin ang kabuuan ng gawain po ito, O Diyos. Ikaw lamang po ang tayong maitaas at maparangalan sa aming pong kalagitnaan. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen. So, ayan po. Ay, sige po. Ayan, nahulog yung ating bookmark. So, tuloy-tuloy na po tayo. Wala ba tayo nakalimutan? Sige po.
So samahan po ninyo ako dito sa ikalawang sulat po ni Apostol Pablo kay Timoteo na kanyang anak sa pananampalataya. Ito po ay madalas na ho nating naririnig pero ito'y balikan ko. Alam po nyo talaga ang salita ho ng Diyos, sabi ko parang itong isang karagatan, no? Na hindi maubos-ubos ang tubig kahit na makailang beses ka, makailang daang kang sumalok, parang hindi nababawasan. Laging meron ho tayong makukuha ng mga panibagong kapahayagan. Ganyan ho ang salita ho ng ating Panginoon. Kahit na ilang beses na nating narinig ho, nabasa, lagi ho meron tayong napupulot o ika nga ay napipiga, ika nga, nakukuhang aral, kapahayagan sa kanyang salita. Dito po sa 2 Timothy chapter 3, ibuuin na po natin mula sa verse 10 hanggang sa verse 17. Ayan. Ito po yung huling tagubilin po ni Apostol Pablo, no? Kasi siya po ay nagpapaalam na ho siya dito eh. No? Sabi nga niya sa isang bahagi ng kanyang sulat, ako ay iaalay na. Napuspusan akong nakipaggalaban sa pananampalataya. Tatapos ko ng aking takbuhin, sabi ko ni Apostol Pablo. Kaya ito po ay isang huling tagubilin po ni Pablo kay Timothy. At ganoon din po sa mga mananampalataya. Sabi ho dito ni Pablo, ngunit sinunod mo ang aking aral, ugali at layunin sa buhay. Tinularan mo ang aking pananampalataya. So, naging parang siya eh. Naging guru siya kay Timothy. Dinisciple ho niya si Timothy. 11, nasaksihan mo ang mga pag-uusig sa akin, gayon din ang aking pagtitiis sa Antioquia, Conio at Lystra. Ngunit sa lahat ng ito ay iniligtas ako ng Panginoon. 12, at lahat ng may nais mamuhay ng matuwid bilang tagasunod ni Kristo ay daranas ng pag-uusig. Ayan. Kaya wag na po tayo magtaka kung tayo nakakaranas ng inuusig tayo, ano? Kasi nga sumusunod tayo sa ating Panginoong Jesucristo. Usigin at usigin ho tayo. Naalala ko nga sinabi niya, kung ako Panginoon ninyo ay inusig nila, usigin nila kayo. Saan ba yun? Ayun. 13. Ang masasamay lalo magpapakasama at ang mga manlilinlang ay patuloy na manlilinlang at sila man ay malilinlang. Ngunit huwag mong tatalikdan ang mga aral na natutuhan mo at matibay na pinananaligan, yamang kilala mo ang nagturo nito sa iyo. So napakaganda nga po, no? At habil ni Apostol Pablo, tinitiyak niya kay Pablo na mawala man siya, si Timothy ay magpapatuloy siya na matatag sa kanyang pananampalataya. 15, mula pa sa pagkabata, alam mo na ang banal na kasulatan ay nagtuturo ng daan ng kaligtasan sa pamagitan ng pananalig kay Kristo Jesus. 16, lahat ng kasulatan ay kinasihan ng Diyos at magagamit sa pagtuturo ng katotohanan, sa pagpapabulaanan sa maling aral, sa pagtutuwid sa likong gawain, at sa pag-akay sa matuwid na pamumuhay. Sa gayon, ang lingkod ng Panginoon ay magiging handa sa lahat ng mabubuting gawain. Yan. So, purihin po ang Panginoon sa pagkabasa ng kanyang salita. So, madalas na ho natin itong narinig at actually ho, na-share ko na ho, kung di ako nakakamali. Medyo matagal-tagal na rin ho, na-share ko na ho itong verse 16 dito. At yung verse 15, no? Kasi yung malaman ho, kasi itong pananalita ho ni Apostol Pablo kay Timothy. So, ang title ho ng ating pag-aaral ay ang banal na kasulatan o ang salita ng Diyos. So, papaksayin po natin, ano ba ang pakinabang sa salita ng Diyos? Mayroon ba tayo nakukuha ang pakinabang sa salita ng Diyos? Actually, sa isang salin ng mabuting balita, ang sabi po doon sa verse 16, kasi dito binanggit magagamit sa pagtuturo eh. Doon po mapapakinabang. May
mapapakinabangan yon, yung ang banal na kasulatan. So ano nga ba, no? Pakinabang sa salita ng Diyos. So, kumusta po ang salita ng Diyos sa ating buhay? Ano ho ang ginagawa natin sa mga nababasa natin, nasa sa ulo, napapakinggan ng mga salita ho ng Diyos? Mula ho nung tayo makakilala sa Kanya, no? Yung pong mga natanim na sa ating puso at isipan, ano na ho ang nangyari sa mga salitang yaon ng ating Panginoon? Napapakinabangan po ba natin, no? Sa paanong paraan? Ayan. Di ho ba? Sa ating pong mga tao kasi likas sa atin yung mahilig sa pakinabang, di ho ba? Diba? Pag niyaya mo, sama ka sa akin, punta tayo doon. Tatanungin ka, anong mapapala ko doon? Ibig sabihin, nag-aasam siya ng pakinabang. No? Ano mapapakinabangan ko dyan? Ganun ho kasi tayo no? Laging gusto natin, meron tayong mahihita, ika nga. No? Doon sa isang bagay. So, dito sa salita ng Diyos, dapat ito ang doon natin dapat i-apply yun no? Ano ba mahihita ko dyan? Mapapakinabangan ko dyan? Naalala ko nga uli yung yung isang, yung kapatid ko yung sumunod sa akin, lalaki din. Unbeliever pa po siya noon. Di ko pala alam na nagkaroon siya ng saloobin na, kasi naikwento lang ho niya nung umuwing nagbakasyon dito yung kasama niya doon sa church sa ibang bansa. Nag-share po siya. Doon ko lang nalaman na nung siya pala nandito, yung kapatid ko, nagkaroon pala siya ng saloobin na sabi niya, ano raw ang mayroon daw pera, sabi niya, dito sa ginagawa ko. Yung pag-share, salita ng Diyos. Yung pala nasabi niya, ibig sabihin, may mapapakinabang ba? So doon ko po nalaman na ganun pala nakasaloobin. No? Ibig sabihin, naghahanap siya balik. No? Kung ano ba makukuha ko dyan. No? So, salamat sa ating Panginoon at siya po ay naging nakakilala siya sa ating Panginoon. At ngayon, nakita niya ngayon, nakita mo talagang siya mainit, maapoy din siya sa Panginoon po ngayon. So, yung pang gano'n, no? Konting kibot lang, gusto natin may pakinabang lagi. Diba? So, bilang mga mananampalataya po, no, sa paanong paraan ho tayo nagkakaroon o napapakinabangan natin ang salita ng Diyos sa ating pong buhay. Ayan. So, ayan po dito sa verse 16. Actually, hindi po tayo dito tututok sa verse 16 Tututok po tayo doon sa ibang kapakinabangan ng salita ho ng Diyos. Kasi dito binanggit na ho ni Pablo kay Timothy, di ba? Sa verse 16, no? Ang pakinabang sa salita ng Diyos, una, sabi ho doon, magagamit ito sa pagtuturo ng katotohanan. So, yan ang unang pakinabang sa salita ng Diyos. Kasi walang ibang katotohanan, sabi doon sa John 17:17, kundi ang salita ho ng Diyos. Bagamat marami nga akong nagkiklaim, kala ko nag-brown out. Praise God. Bagamat marami akong nagkiklaim na sila ang totoo, sila ang tama, pero masasabi lang ho natin na tayo ay nasa tama kung ang salita ho ng Diyos ang siya tinutuntungan ho natin. Kasi wala ho ibang tama kundi ang salita ng Diyos. Ayon po kanina sa binanggit natin sa 70:17 nandiyan. Tayo lamang ho ang katotohanan. So, magagamit ho natin sa pagtuturo ng katotohanan. Bakit yung sinabi ni Pablo na pagtuturo ng katotohanan? Ano bang ibig sabihin dito ni Pablo kay Timothy? Magagamit ito, mapapakinabangan ito sa pagtuturo ng katotohanan. Alam naman ho natin si Pablo kung saan siya galing dati, yung mga katuruan na lihis sa katuruan ng ating Panginoong Kristo. Sabihin po, may mga katuruan noon na wala sa katotohanan. Tulad sa ating po panahon ngayon, Biblia din ang babasahin, kaya lang kapag ito ay pinaliwanag, ang layo. Pinipilipit ho nila. So,
magagamit ho sa pagtuturo ng katotohanan. Sabihin kapag may mga turo na wala sa katotohanan, sinungalingan, mali, so malalaman mo natin yon sa salita ho ng Diyos. Tuturo natin ang katotohanan. At pangalawa, yung pagsaway sa kamalian. So masasaway natin yung mali. Kahit minsan, yun nga, kapag sinaway mo yung mali, tingin sa'yo, yung ibabalik sa'yo yung tanong ganun nila bigyan katwiran yung kamali ang ginagawa ho nila. So pwede mong sawayin yung mali nila, baga minsan nagagalit ho sila, yun ang pakinabang sa salita ho ng Diyos. Wala naman ho tayo bang magagamit sa pagsaway sa kamalian. Kasi kung gagamit tayo sa sarili nating pamamaraan, kumbaga kung sinaway natin ang isang tao, may katwiran siyang sabihin na anong karapatan mo na saway mo. Pero kung ang salita na Diyos ang gagamitin natin, pwede natin sagutin niyaon. Pag sinabi nila tayo na anong karapatan mo na saway mo ako, no? Sasabi natin mula sa salita ng Diyos. Kapag doon siya ay tumanggi pa, abay, kumakalaban na siya sa Diyos. Kasi sinasabi lang ho natin yung sinasabi ng salita ng Diyos. Na salita ng Diyos ang sasaway doon sa maling ginagawa. Then, pagkatapos ng sinaway doon sa kamalian, so kapag tinanggap naman yun, yung pagsasaway, doon maitutuwid yung likong gawain. Tignan niyo yung step by step, no? Na sinaway mo yung kamalian, tinanggap yung pagsaway, so naituwid, no? Yung liko niyang gawain. So pagkatapos na naituwid, so tinanggap niya, lumakad siya sa tuwid na daan. So dito na yung panghuli, yung pagsasanay sa matuwid na pamumuhay. So andito na ho yung doon na siya masasanay ngayon. Mula sa likong gawain, lalakad na siya sa mga bagong pamumuhay. So, maliban ho dito sa 2 Timothy chapter 3 verse 16 ho na sinabi po ni Apostol Pablo. So, maliwanag na ho dito, wala akong question dito. Paano ho natin napapakinabangan ang salita ng Diyos sa ating buhay? Ayan. Yung mga narinig ho natin, yung mga na-store na sa ating isipan, sa ating puso, na para bagang nag-ipon tayo sa isang baol. Ano ang ginagawa natin sa mga naipon natin to sa baol? Andun na lang ba na naka-stack na lang po ba doon? So paano natin mapapakinabangan yung mga na-stack doon sa baol? Yung mga salita ho ng ating Panginoon sa ating buhay. Kasi yun, sabi ho doon sa Jeremias chapter 1 verse 12, binabantayan ho ng ating Panginoon na mapangyari o matupad yung kanyang sinasabi. So sa paano parang ho na pangyayari yung sinasabi ng ating Panginoon mula sa kanyang salita. Bagamat may mga salita ho ang ating Panginoong Diyos na talagang napangyari naman na mula sa Old Testament patungo sa New Testament. So maliban po doon, may mga salita ho ng ating Panginoon na kailangan po yung ating ano tawag dito? Kooperasyon para mapangyari ho at mapakinabangan natin yung salita ho ng ating Panginoon. No? Kasi sabi mo niya, yung lumalabas na salita niya sa kanyang bibig, hindi babalik sa kanya na empty o hindi na pangyari ang nasa nito. Sabi sa Isaiah sa 55:11, no? Tutuparin nito ang kanyang mga balak at gagawin ito ang kanyang ninanais. So yun nga po, halimbawa, ito sa Isaiah, no? Yung sinabi ng ating Panginoon doon na hinula na isisilang ang sanggol o nangyari yun sa New Testament. So, bumalik sa kanya na nangyari yung sinabi niya iyon. So tulad ng sinabi ko, may mga salita ho siya na kailangan natin kailangan yung kooperasyon ho natin para mangyari yung salita ho niya sa ating buhay. So isa-isahin po natin yun, mga halimbawa ho ito, no? Para makita ho natin na
ano ba ang gamit ng salita ng Diyos sa ating buhay? Okay na lang ba yung narinig natin, napapakinggan, pinag-aaralan natin? Yun lang ba ang gamit o purpose natin para dumami yung kaalaman natin? O nasa gano'n, kung halimbawa dumating yung pagkakataon na bagamat ako dati noong gusto kong nakikipag diskusyon, debate, pero walang mapupuntang maganda yun eh. No? So, yun. No? Yun ba yung purpose para masabing marami tayong alam? No? So, ibig po sabihin, yung aplikasyon po ng salita ng Diyos sa ating buhay ang hinahanap po natin dito. Nais nating matunghayan dito sa pinag-aaralan ho natin. So, halimbawa po, kasi dito natin masusubok ngayon ng ating sarili eh. Kasi mismo ng ating Panginoon nga, sabi niya, binabantayan niya eh. Tinitingnan niya sa ating buhay kung gaano ba katotoo yung sinabi niya sa kanyang salita, nabasa natin. Kasi hindi, wag lang ho tayo doon sa, okay ho yun, walang problema doon na bless tayo, di ho ba? Na-encourage tayo. Napakinggan natin yung salita ng ating Panginoon. No? Natuwa tayo. So hanggang doon na lang mo ba yun? So paano natin talaga mapapakinabangan yung narinig natin yun? Yung sa ating pagbabasa, pag-aaral, na-bless tayo sa isang binasa natin. Bilang mananampalataya ho, ay huwag lang man po hanggang doon lang. Kailangan ho, mapakinabangan ho natin ang salita ho ng Diyos. Yun ho, ang madalas na sinasabi ko sa, minsan, pag nananalangin ho ako eh. No? Kailangan mapakinabangan natin yung salita ho ng Diyos. So una, halimbawa, ito, mayroon kang pinagdadaanan na mabigat na suliranin sa iyong buhay. Paano mo ngayon na mapapakinabangan sa iyong buhay dito sa sitwasyon mong ito, yung narinig mo na bless ka, o yung sa pagbabasa mo na bless ka, anong salita ng Panginoon na napakinggan mo na at nabasa na pwede mong i-apply ngayon sa sitwasyon mo para mapakinabangan mo, para masabi natin na walang problema sa salita ng Diyos, totoo po yun. Walang problema sa ating pong part sa buhay natin. Gaano katotoo sa ating buhay yung salita ng Diyos. So yun, ano? mayroon tayong pinagdadaanan, mabigyan na suliranin. So, pwede mo balikan nga, ano ba salita ng Diyos na akma dito sa sitwasyon kong ito? Doon sa Panaghoy 3:34, may sinabi po doon, ayun nga, sabi, hindi nalilingid kay Yahweh kung naghihirap ang ating kalooban. So, kung yun po ay nabasan natin, napakinggan na natin, pwede natin isariwain sa ating isipan. Ay, oo nga pala, nakikita pala ng Diyos ang sitwasyon ko. Minsan kasi dumating doon sa puntong parang nag-iisa lang tayo eh. Doon sa pinagdadaanan natin, wala nakaunawa. Pero pag naalala natin yun, so yun ang pagkakataon na yung salita ng Panginoon, pwede natin mapakinabangan na ngayon. May-apply ho natin. Ano pa? So, kung tayo nakakaramdam na ng kapaguran, no? At bagang hapong-hapo ka na sa buhay, sa physical man, sa spiritual, ano hong salita ng Diyos na po pwede natin paghugutan para yung nadarama ho nating kabigatan sa ating kalooban ay gumaan, guminhawa ang ating pakiramdam. Kuha po na yun kung ano ang gamit ng Panginoon ng salita ng Panginoon sa ating buhay. Kasi nga ho, ang salita ho ng Diyos hinalintulad sa maraming bagay, mga ginagamit natin sa pang-araw-araw. Hinalintulad sa tinapay, sa tabak. Ginagamit ho natin sa pang-araw-araw, di ho ba? Ilaw. Di ho ba?
Ibig sabihin, ginagamit ho yan. Ano natin yung ilaw, yung tabak, yung tinapay. So, ganun ho, salita ng Diyos, ginagamit ho yan. So, Matthew 11:28, yun, alam ho natin yun, di ba? Sabi ng Panginoon, lumapit kayo sa akin. So, doon natin ngayon ma-apply yung salita ng Panginoon. So, alam ko, nasusundan ninyo yung ating pinag-aaralan, ano? 1 Peter 5:7. So, yun. Pagkatiwala natin sa Kanya ang ating mga kabalisahan, sapagkat Siya ang kumukupkop sa atin. So, yung mga salitang yaon, may, may akma na tumutugon doon sa isang sitwasyon sa ating buhay. 5 lang mo naman ito eh. Then yan, nagkaroon ka ng mabigat na pagsubok, no? Dumating sa inyong buhay, minasahan. So, ano ngayon salita ng Panginoon na narinig mo na? Pwede mong muling gunitain. Para sa ganon, yung nararanasan mong pagsubok na iyon ay magkaroon ka ng kagaanan, kalakasan upang mapagtagumpayan ho natin yun. So, huhugot ka o kukuha ka doon sa baol. No? Ganun ho, yung mga naipon na natin sa ating buhay na salita ho ng Diyos. Kailangan ho maging totoo ito sa ating buhay, yung kanyang salita Hindi lamang ho yung nagagandahan tayo sa salita ng Diyos. Nabibless tayo sa salita ng Diyos. Yun naman talaga ho ang totoo kailangan ho higit pa dun Sabi nga, taste and see. Matikman natin, makita natin. So, una po yun, no? At pangalawa, ayun, nakakaramdam ka ng takot. Ayan, natatakot ka. Halika sa ating mga tao, yung nakakaramdam mo ng takot sa ating buhay. Emotion po yan damdamin po yan. So, pag nakaramdam ka ng takot, anong salita ng Diyos ang po pwede mong gamitin, i-apply sa takot na yon? Kailan ho, lapatan ho natin yun Ito yung takot, anong salita ng Diyos na ilalapat mo para maibsan yung takot. Kasi ang isang tao na walang panlaban sa takot, mahirap po. Mabubuhay siya at mananatili sa takot. Kung mula nung nabasa ko itong sa sinabi ng Panginoon kay Josue, pinagdugtong ko po ito Lagi magkadugtong itong dalawang talata pong ito pagkabat magkaiba ng aklat, pero pinagdudugtong ko po ito Sabi mo na ating Panginoon kay Josue sa chapter 10 verse 8. Kasi meron sila mga maraming kaaway So nakaramdam sila na ho ng takot. Normal lang ho yun, makaramdam ho tayo ng takot. Tao po tayo. Hindi ho tayo mga AI. Totoo po tayo mga tao, nakakaramdam ng takot. So normal po yun. So ano ho dapat natin gawin sa ganong sitwasyon po? Ano salita ng Diyos na pwede nating hugutin? Sabi ho doon, sabi ng Diyos kay Josue, huwag kang matakot sa kanila. Po, napakasigurado dito ng ating Panginoon nung paulit-ulit po binabasa ng ito Kaya ito pa yung kasunod na talata po ito. Sabi ko nga, may mga salita ho ng ating Panginoon na inattach ko na doon sa sa pirma ko ho saka doon sa initial. Sabi ho, huwag kang matakot sa kanila, sabi ng Diyos kay Josue. Ito, sabi ng Panginoon, ako ang bahala sa inyo. Tawag niyo, Huwag kayong matakot, ako ang bahala sa inyo. Pag sinabing ako ang bahala sa inyo, iba doon yung protection, assurance ng Diyos, na kapag sinabi sa iyo na ng isang mas nakatataas sa'yo, may makapangyarihan, akong bahala sa'yo, wala kakanti sa'yo.
yung takot mo, ma-AIDS yan eh. Mapapalitan ng ano eh, yung kampante. Makakampante ka ho. Yan ang sabi niya, no? Ako ang bahala sa inyo. Kita yan, no? Tapos pagdating ho sa Isaiah 41 verse 7, no? Sabi ho doon, basahin ko na ho yung buong sinabi ng ating Panginoon. Actually, yung bahagi lang ko dito ang kinuha ko dito eh. Sabi, pag ang aking bayay inabot ng matinding uhaw, na halos matayo ang kanilang lalamunan. So sitwasyon po ito eh, yung binanggit ng ating Panginoon dito, no? Yung kanyang bayan inabot ng matinding uhaw, halos matuyo ang kanilang lalamunan. Akong Yahweh ang gagawa ng paraan. Yan po sinasabi, pinagdugtong ko eh. Akong bahala, sabi. Ako ang gagawa ng paraan. Kapag sa sitwasyon na wala ka nang magawa, no? Inisip mo na lahat ng paraan na alam mo, pero parang hindi uubra. Parang yung mga Israelita noon na sukol, wala nang paraan pa. Doon po, eksperto ang ating Panginoon sa sitwasyon na wala na tayong magawa. Sabi, ako ang gagawa ng paraan. Ewan ko kung, matagal ko na ho na-share to eh. Sabi ko nga, itong Isaiah na ito, talagang buhay na buhay po ito eh. Marahil iba po eh, narinig na, baka maalala pa po ninyo, na share ko na po ito. Nung nangungupahan pa po kami, palipat-lipat kami, maliit pa sinakambal. Pag tag-ulan na ganito, alis na kami sa Juliana. Lumulubog ho doon eh. So, hanap kami, napunta kang banda dito sa Sindalan. So nangungupahan po kami. So ngayon, yung pong lupa dito, yung tinitirikan ng paupahan po, ano po yan eh, binebenta ho namin dati yan. Sabi nga, may tumawad, binigay na namin sa tawad, umurong. So, pinalano ho namin na kung anong kalooban ng Panginoon. So, pinalano ho namin na tayuan na lang ng paupahan. Kaya lang, wala ho kaming wala man ho akong na talagang trabaho na kumikita talaga, na regular. Nagsasabla tayo sa Panginoon. So, isang gabi ho, ayun, ako na lang nando sa baba, pupulay-pulay ko sa upuan, mesa, nakataas ang isa kong paa. So, ito ho nabasa ako, itong Isaiah 41:7. Sabi na pa, ako ang gagawa ng paraan. Gumawa nga ako ng paraan ng Panginoon. Kaya nabuo yung mga first floor po muna. So, ganun pa rin ho, nung sa second floor pa rin, wala rin ho kami talaga naipon. Ito pa rin ho ang hawak-hawak ko. Itong sinabi ng Panginoon sa kanyang salita. Akong bahala. Akong gagawa ng paraan. So, makita ho natin doon na talaga tinutupad ng Panginoon ang kanyang sinabi. Na kapag talagang in-apply ho natin at pinanghawakan sa ating buhay. Yan ang sabi naman niya eh. Hindi babalik sa kanya eh. Na hindi pinangyaring nasa yung purpose ng kanyang salita sa atin po. Ganun ho, ang nais ng ating Panginoon, yung salita niya, na napakinggan ho natin, nababasa, wag lang ho huminto doon sa natutunan natin, nabasa natin, narinig. Nais ng Panginoon na, yun nga, mapakinabangan ho natin ang kanyang salita. No? So, yun po, no? Isaiah 41:10. Ako isa sa inyo, huwag kang matakot. Ang dami ho, ako ng Panginoon kapag tayo nakakaramdam ng takot. No? Huwag kang matakot, huwag kang matakot. Alam ng Panginoon, makakaramdam ho tayo ng takot. Kasi hindi naman sasabihin ng huwag kang matakot kung hindi tayo natatakot. Kasi hindi na sasabihin ng Panginoon, huwag kang matakot kung hindi tayo nakakaramdam ng takot. Kaya sinabi ho ng Panginoon, huwag kang matakot dahil alam niya, makakaramdam tayo ng takot. Kaya yun naman ang kanyang binibigay na assurance ho sa atin. No? Yung ako isa sa inyo, kasama mo ako, sabi sa Isaiah 43:5. So, pangalawa ho yun. Then, sabi na pala. Pangatlo, ayan. Galit ho, ayan. Tama. Dito, marami ho dito ang medyo kangay mahirap dito ho.
So ito po isang damdamin naman ho, emosyon, yung galit. Ano? So normal din ho yung nakakaramdam tayo ng galit. Tao po tayo. Maging ating Panginoon, nagalit po siya. Ang natatandaan po ninyo nung sa templo. Ano? So, kaya yung galit na binabag po dito, yung galit na talagang gusto mo ng manakit. Ayan. No? Sa sama ng loob, dahil sa ginawa sa'yo na hindi maganda doon sa isang tao. Kapag ganon, na meron kang galit sa iyong puso doon sa isang tao, paano mo ngayon i-apply, mapapakinabangan yung salita ng Diyos kung meron na po tayong narinig patungkol sa galit para maibsan, mawala yung galit. Kasi mahirap po kapag lagi tayong may galit sa loob. Bit natin. Ako, nangyari ko sa akin ito Talagang Kristiyano na rin ho ako noon. At yung kinimkiman ko ng galit, hindi ko na babanggitin pang pangalan. No? Kasi sa lahat ng ayaw ko po, yung ako ay parang pagtalikod mo, sasaksak nila. Ang liwanag ng usapan po namin, harap-harapan, lalaki sa lalaki, kasundo. Okay. Nakiwalay po kami. Tinupad ko yung part ko. Aba, nung inihintay kong tukdin niya yung kanyang part, hindi niya po ginawa. Doon po sumiklab ang galit ko noon. No? Halos iba-iba nang pumakas sa isipan ko na masama, na gawan siya ng hindi maganda. No? Yun nga ho, kung sa akin lang ho, hindi ko talaga maaalis yun Kasi yun nga, ayaw ko. Sabi ko di bali sinuntok mo na ako, wag lang yung lokohin mo akong ganon. Na yung magkasundo kayo, tapos gagawin mo yung part mo, tapos hindi niya gagawin. Ang Panginoon lang ho talaga nag-alis nung galit na yon sa puso na yon. Kahit then, after po noon, kala ko talagang wala na. No? Kala talagang si Lord, hindi ka tatantanan. No? Hanggat talagang hindi ano ba yun? Kumbaga sa isang sulok na may dumi pa, talagang lilinisin ng Panginoon, aalisin Akala ko talagang pinatawad ko siya. Wala na akong galit dahil nga nga pala but sa tuwing narinig ko ang pangalan nito, kumukulo yung may nararamdaman pa ako, ibig sabihin, no? Kapag narinig ko, pag nakikita ko, may nararamdaman pa ako. Ibig sabihin, meron pa. So, doon po lubusang inalis ng ating Panginoon yung galit na yun. So, nakalaya po tayo sa galit, no? At ang maganda po noon, kinuha po namin siyang ninong sa kasal. Yan ang maganda kasi mahirap po yung mabibilangguho tayo sa galit. Ikaw talagang naghihirap pa sa galit, samantalang siyang nagsasaya. Ang ganda sa ng buhay niya. Nakakapamasyal, nagagawain ko sa ikaw naman kumukulo ka sa galit. Hirap po ng ganon. So ano sabi sa salita ng Panginoon? Ayan. Sabi, huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sabi ko sa Levitico 19:17. Ayan, sabi ng Panginoon, huwag kang magtatanim ng galit sa iyong kapwa. Sa halip, pangaralan mo siya, sa gayon hindi ka magkakasala dahil sa kanya. Tama po yun. May sinabi din po si Apostol Pablo, pwede ho naman tayo magalit kaya lang, huwag magkasala. Paano po yun? Yan po, pwede ka magalit dahil hindi maganda yung ginawa, kaya lang, iwasan huwag kang magkasala, huwag kang makapanakit, huwag kang makapagmura, o ano pa man, yan ibig sabihin, iwasan magkasala, no? Yan ang sabi. Pawiin ninyo sa inyong kalooban agad ang galit, ang sabi po ni Pablo. So, Colossians chapter 3 verse 8. Ayan pwede ninyong i-review po, ulitin itong tinatalakay po natin.
Diba? Sa Colossians chapter 3 verse 8, sabi ho doon, ngunit ngayon itakwil na ninyo ang lahat ng ito. Ayan. Ano yung mga ito? Galit, puot, at sama ng loob. Yun ho yun eh. Pag sa galit ho ay hinahayaan natin at hindi napawi doon sa galit, mauwi po ito sa puot. At sasama na po ang loob. Susunod po noon. Sapagkat ang galit ay di makatutulong sa tao upang maging matuwid sa paningin ng Diyos. Wala ho, kahit na meron bang naitulong na mabuti ang galit ho. Actually, ang isang taong galit, madalas, ayun ho, nakakaisip nga ng hindi maganda. Kapag hindi naagapan ho yun, ayun ho, anong nangyayari yun? Yun, maaaring alam na ho natin ang susunod. No? Makapanakit, hindi lang makapanakit. Aring bumawi ng buhay. No? Dahil sa galit. Pang-apat, ayan, pang-apat, di malang ho naman to eh. Ito pa isa pang mahirap at hindi ganong kadali. Yung di pagpapatawad. Ayan. Sabi ko nga kanina, yung taong tinaniman ko ng galit, kala ko pinatawad ko na nga. Pero hindi pa pala. So ito, yung di pagpapatawad, yung hindi pa po tayo napapatawad na tao. Anong sinasabi ng salita ng Diyos patungkol po dito? Para tayo ay makapagpatawad. Ayan. Kasi hanggat hindi ho natin nai-apply ito at ginagawa, hindi ho natin masasabing napakinabangan natin yung salita ng Diyos. Matthew chapter 6 verse 14 hanggang 15, ang sabi ho doon, ito yun, sa tinurong panalangin ng ating Panginoon ito eh. Patawarin natin yung nagkasala sa inyo, sabi, patatawarin din kayo ng Diyos. So, kapag pinatawad daw natin yung nagkasala sa atin, patatawarin din tayo ng Diyos. Subalit, ngunit, kung hindi natin pinatawad, hindi rin daw tayo patatawarin ng Diyos. Kung unawain po natin yung sa bandang kalagitnaan, nung may binanggit po doon na patawarin mo kami sa aming mga kasalanan, ang sabi doon, tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ako po kung nabulay-bulay na ho din ninyo yun. Diba? Sabi doon, patawarin mo, ang inihingi natin, patawarin mo kami sa Diyos, no? Ang kausap natin ng Diyos, sabi natin sa Diyos, patawarin mo kami sa aming mga kasalanan. Sa paanong pagpapatawad na hinihingi natin ng Diyos. Tulad, so, ano yung tulad na yan? Galing po sa atin yun, yung tulad ng pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. So, hinihingi natin sa Diyos na patawarin tayo kung paano tayo magpatawad sa iba. Minsan hindi tayo nagiging doon eh, di natin inuunawa mabuti. Kailangan basta turo lang ng panalangin ng ating Panginoon yun. Pero may mensahe po doon. Pagpapatawad po yun eh. Kung paano tayo gusto patawarin ng Diyos, kung paano tayo magpatawad sa iba. Yan po ang ibig sabihin doon eh. Patawarin mo kami tulad. Paano tayo magpatawad sa iba? Halimbawa, sinabi natin na pinatawad ko na siya pero hindi ko malimutan yung kanyang ginawa. Ganon din tayo patatawarin ng Diyos. Patatawarin tayo pero hindi pwedeng limutin ng Panginoon. Yun ang ibig sabihin po noon eh. Nung inulit-ulit ko pong basahin yun, ganon pala yun. Kaya sabi nga doon, binasa natin na kung hindi tayo magpapatawad, hindi rin tayo patatawarin. Yun eh. So, kailangan matuto tayo nga magpatawad. Magpatawaran kayo tulad ng pagpapatawad sa inyo ng Diyos sa pamagitan ni Kristo. Sabi nga, mahirap po ito, hindi ganun kadali. Biyaya lang ko ng ating Panginoon. Kaya nga dito natin masusubok din, matetest yung sarili natin talaga tayo ay tagasunod ng ating Panginoon. Tagasunod doon sa kanyang mga sinasabi. Hindi lamang po yung tagasunod sa
lagi tayo nasa likuran niya kung saan siya pumunta. Hindi lang ho ganon. No? Kundi sa kanya mga turo. Doon sa mga mahihirap at di madaling gawin. Kapag yan po ay nagagawa natin, ayun, madali na ho para sa atin yung mga magagaan, ika nga. Di ba? Kung yung mga mabibigat, kaya nating buhatin, ika nga, madali na yung mga magagaan. Kaya dito ho tayo matites sa mga mabibigat, mahirap at hindi madali. Pero pag ito po ay ating nakayanan na, madali na ho para sa atin yung iba. Tali, may iba pa po mga talagang mabibigat at hindi madaling talagang gawin ho natin eh. Tulad lamang po yung maliban dito sa pagpapatawad yung ibigin mo yung kaaway. Abay, hindi ho madali yon. Kaaway mo, ibigin mo. Oh, diba? Eh, sabi nga ng Proverbs kung anong ginawa niya sa akin, gano'n din gagawin ko sa kanya para makaganti ako, ang sabi. Mahirap po yun. Pero pag yun ho ay nagawa natin, abay, ano pang mas mahirap pa doon. No? Yan po yung mga mahirap no? Gawan ng mabuti, yung gumawa sa iyo ng hindi maganda. No? Yun eh. Kasi madali nga akong sumunod sa Panginoon doon sa mga magagaan madali, di ba? Pero doon sa mahirap, tulad marami nga tumalikod sa kanya nung nagbitaw ang ating Panginoon ng isang mabigat na salita. Natest sila doon, hindi sila natest ang kanilang pagsunod dahil mabigat, hindi nila nakayanan. So next, panghuli, ayan, no? Ayan, ito. Patungkol naman mo sa pananalapi at nalagay ka sa kagipitan sa pananalapi. Ano ang sinasabi ho ng salita ng Diyos na po pwede natin i-apply at panghawakan doon sa sitwasyon niya? Madalas alam natin yung Philippians 4:19, di ba? Okay po yan, tama po yun. Yung pong mga gano'n, kasi alam po nyo, ang salita ho ng Panginoon ay mayroong tinutugunan pong mga sitwasyon sa ating buhay. O ano mga sitwasyon natin sa buhay na nangyayari, ay mayroong kaakibat o katapat na salita ng ating Panginoon. Kumbaga, tumatapat palagi. Kailangan lang ho, itapat natin, maitapat natin No? Sa pananalapi. Gipit ka ngayon. So, ano sabi ng salita ng Diyos na pwede mong alalahanin, isipin? So, Matthew 7 verse 11 hanggang 11. 7 hanggang 11. So, sabi natin pa yun doon, yung paghingi, paghanap at pagkatok. So, yun po ang gawin natin. Pag nagigipit tayo, kulang sa pananalapi, humingi tayo sa Diyos. Manap at kumatok. Romans 8:12. Ayan, ito yun. Sabi, hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak. Ayan. Ito, bulay-bulayin ho natin ito. Diba? Yung nga, may pangangailangan, lalo ngayon, pasukan. No? Mga magulang na ngailangan ng kulang sa pag-tuition. No? Pangangailangan ng mga pinaaral. So, nagkakaroon sila ng isipin, no? Saan naman ako kukuha, no? Sino man ang lalapitan ko nito at mahiraman, no? Yun ang unang maisip no? Pero hindi ko dapat ganoon Sabi nga doon sa Romans 8:32, sabi, hindi niya pinagkait, ito ho yun, no? Bulay-bulayin ho natin ito. Ito ang sarap kong bulayin dito Oo nga, no? Oo nga ka Hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak. Sarili niyang anak si Jesus. Ang Diyos, yung sarili niyang anak, hindi niya pinagkait. Kundi ibinigay niya para sa ating lahat. Yung pinakamahalaga, importante sa Kanya, kaisa-isa, hindi niya pinagkaitan. Sabi, bagkus ibinigay niya sa ating lahat. Kung nga ipagkaloob niya sa atin ang Kanyang anak, yung pinakamamahal niya, importante, mahalaga, hindi ba niya pagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ang Kanyang mga anak? Ibulayin natin yun. O nga, no?
Alin ba mahalaga, yung anak niya o yung mga pangangailangan ho natin? Ano sa palagay nyo? Alin ho ba mahalaga sa Diyos? Yung anak niya o yung mga pangangailangan natin? Mas mahalaga ho yung kanyang anak. Walang katulad ho yun. Eh kung yung anak ho niya, naibigay niya na mahalaga sa kanya, eh gaano pa kaya yung hindi ko sinasabi hindi mahalaga. Hindi, mas mababa nga doon sa anak niya. Eh kung yung mataas, ito nga, para madali o. Kung ako nabigyan ko ng 1,000 yung anak ko, hindi ko ba maibibigay kung hihingi siya sa akin ng 100? Diba? Ganun ho ang ibig sabihin mo dito. No? Kung yung anak niya pinakamamahal, hindi niya naipagkait, ano pa kaya sabi yung mga pangangailangan natin? So, yun po yung mga salita ng ating Panginoon na pwede natin pong i-apply para mapakinabangan ho natin. No? Yun yung gamit ng salita ho ng Diyos. No? Hindi lamang ho natin na di ho yung pagandahan ng version, pagandahan ng Biblia. Kahit o gaano kaganda pang version ho ng Bible at dala-dala ho natin, kung hindi naman ho natin ito na i-apply, wala rin po eh. No? So, conclusion ho, ito katulad nung nabanggit natin kanina doon sa talinghaga sa maghasik. Isang binhila ho ang nais kukunin doon. Yung verse 20 hanggang 21 ng Matthew 13. Ang sabi doon, doon, yung binhing nahasik sa kabatuhan, ito ho yung nakikinig ng salita at masayang tumanggap nito agad. Ito yung sinasabi kong na-bless tayo sa pakikinig, no? Na-encourage tayo, no? Tinanggap natin. Okay po yun eh. Kaya lang sabi dito, ngunit hindi ito tumimo sa kanyang puso, sa puso nila, kaya hindi sila nanatili. So, ayun nga, na-bless sila, natuwa, kaya lang, hanggang dun lang. No? Hindi nila napakinabangan. Pagdating ng mga kapighatian o pag-uusig dahil sa salita, agad silang nanlalamig. Sabihin, yung salita na nakapagbigay sa kanila ng encouragement, ng tuwa, ng galak. Sabi ko nga nung dumating yung testing, doon sa salita na napakinggan nila, sabi doon, agad silang nanlamig. Bakit? Hindi nila napanghawakan. Hindi na natili yung salita. Hanggang doon lang sa naparinig nila, natuwa sila, nagandahan sila sa salita ng Diyos. Pero hindi nila napakinabangan. Yan po ang isa doon sa binhi niya o nalaglag sa kabatuhan. At ganoon din ho doon sa dalawang uri nagtayo ng bahay, di ko ba? Parehong nakapakinig. Pero magkaiba yung bunga, yung aplikasyon. Pareho silang dumaan. Same lang, parehong dinaanan nila. Bakit yung bahay na natili, yung isa nawasak. Pareho lang naman yung pinagdaanan. Sabihin ho doon, hindi lamang ho sapat na narinig natin. Kundi ang sabi doon, nagsasagawa. Yan po, na ina-apply natin. So sa James o Santiago 1:22, mamuhay kayo ayon sa salita ng Diyos. Kung ito'y pinapakinggan o pinakikinggan lamang ninyo, ngunit hindi isinasagawa, dinadaya ninyo yung sarili. Hindi po ang iba ang dinadaya natin, kundi mismo ang ating sarili. Narinig natin ang salita ng Diyos, pero hindi natin ito sinasagawa. Yun. Wala tayong ibang dinadaya po, kundi ang ating pong sarili daw. So, yan po ang pakinabang sa salita ho ng ating Panginoon kapag ito ay na-apply ho natin sa ating buhay. Sa ganun, pagbalik nito sa ating Panginoon, na-accomplish nito ang kanyang purpose sa ating pong buhay. Salamat po aming Panginoon Diyos sa mga salita mo po na nabatid namin na pakinggan. Huwag lamang pong hanggang doon sa napagpala kami,
galak, na-encourage. Kundi, Panginoon, tulad na napag-aralan po namin, pakinabangan po namin ito, ma-apply po namin. Pagkat ito po naman, ang isa sa mga layunin na yung salita. Sabi mo nga po, ibinigay mo yung salita upang pagalingin po kami, sabi. Ganun din po, O Diyos, ang iyong salita sa amin. Huwag lamang po itong magiging palamuti sa amin. Huwag lamang po itong parang bagay na naka-store lang sa aming isipan, kundi sa panahon na kailangan po namin, mailabas po namin ito, O Diyos. Sa ganon, magkaroon ng katugunan yung bahagi o sitwasyon sa aming buhay na kinakailangan. Salamat po, Panginoong Diyos, at lalo't higit, Panginoong Diyos, sa buhay pa po namin na lalo't mayroon pang mga dapat pang ayusin at baguhin sa aming mga buhay. Nandito rin sa iyong mga salita. Sa aming pagbabasa, sa aming pakikinig, doon po namin makikita pa at masasalamin ang aming sarili. At kapag nasalamin po namin at nakita ang aming sarili, O Diyos, na mayroon pa dapat baguhin at ayusin, yon ang panahon, Panginoon, na kami po, O Diyos, ay magpapaubaya upang mabago po ang patuloy ang aming buhay. Salamat po, aming Panginoon, patuloy mo po kaming gabayan sa aming mga hakbangin sa buhay na ito, Diyos. Habang kami po ay naghihintay sa muling pagbabalik na iyong anak na si Kristo. At patnubayan niyo po kami patuloy sa aming gagawin pong pagdulog sa sama-sama pananalangin. Ito po ang aming salamat, panalangin sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.